Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Dan, taga Isabela. Gusto ko lang ikwento sa inyo itong karanasan naming magbabarkada. Nakakakilabot na nakakalungkot kasi ang naranasan naming ito nang magkaroon kami ng long weekend. Naway walang sisihan sa mangyari dahil lahat kami hindi ginusto ang nangyari sa kaibigan namin. Para malinawan kayo, ikukwento ko ang mga nangyari. Nagplano kami noon papuntang resort na medyo malayo din dito sa amin para maiba naman. 5 kaming magtotropa noon na bumiyahe sakay ng kotse ng isa sa may kaya naming kaibigan na tawagin nating Gian. Sa daan pa lang noon ay nag-iingay na kami. Excited ang lahat dahil solo naming nirentahan yung resort at syempre walwalan to the max. Inabot na kami ng gabi noon sa biyahe dahil malayo talaga yung kinuha naming resort na medyo pinagsisihan din namin. Nagsalita na kami sa pagmamaneho. Buti na lang at hindi kami naligaw dahil pawala-wala ang signal at sa Waze lang kami umaasa noon. Pero mas exciting nga raw kung maligaw kami. Mas adventurous, sabi ng kaibigan naming adventurer kuno na si Jerwin. Halos 3 oras na ang binahe namin noon nang may madaanan kaming bahay. Buo at maayos naman ang pagkakayari doon pero halatang abandonado na. Itong Jerwin na mahilig sa adventure ay biglang pinahinto ang sasakyan. Wala nang gaanong tao noon sa daan at bihira na lang din ang dumadaang sasakyan. Sinabi niya noon na pasukin namin yung bahay na yon. Mukhang maayos pa raw ang mga gamit. Nagsipagbabaan kami maliban kay Marvin na nanindigan na magpapaiwan sa sasakyan. Sinakyan na lang namin noon yung trip ni Jerwin. Isa-isa nga kaming pumasok ng bahay na abandonado. Nakabukas ang pinto noon kaya tuloy-tuloy na kami sa loob. Medyo nagkakatakutan pa nga dahil para yung haunted house. Maraming sapot ng gagamba, maalikabok at doon kami nagulat nang lumangit-ngit ang pinto kahit wala naman sa amin ang gumalaw noon. May second floor yon kaya umakyat na rin kami. Dahan-dahan lang ang paghakbang namin dahil baka hindi ganun katibay ang hagdan na yari sa tabla. Kahoy na pala yung second floor at lumalangit-ngit din ang sahig kapag aapak kami. Si Marvin talaga noon hindi bumaba ng kotse. Hindi naman namin alam kung bakit. Siguro matatakutin lang siya, sabi ni Mike. Pero nakita na lang namin siya noon na lumabas ng sasakyan at panay kaway sa amin. Para bang tinatawag niya kami at pinapabalik na ng kotse. Biglang napasabi noon si Jerwin na KJ daw si Marvin. Kaya bumalik na lang kami. Si Mike naman ang nagmaneho noon at andoon lang kaming tatlo ni na Marvin at Jerwin sa likod. Parang inaasar pa noon ni Jerwin si Marvin na duwag. Nainis kasi ito dahil hindi natapos ang pag-e-explore niya sa abandonadong bahay. Si Marvin ang sinisisi niya dahil killjoy daw ito. Pinatahimik ko na siya noon dahil baka kung saan lang mapunta ang pang-aasar niya. Pero seryosong humarap sa kanya noon si Marvin. Kung hinayaan niya raw kami ay baka kung ano na ang nangyari sa amin sa bahay na yon. Kaya ayaw daw niyang sumama sa ganoong lugar dahil bukas ang third eye niya. Nakita daw niya na pagpasok pa lang namin ng bahay, may naaninag na siyang figura na naamasid sa amin sa bintana. Nang makapasok na kami ay bigla yung nawala. Pero nakita daw niya na nakasunod na yun sa amin sa ikalawang palapag. Nagtaka daw siya kung bakit 5 na kaming naroon. Sira na kasi yung dingding sa taas at mga bintana. Kumbaga, mga haligi na lang yung natira doon, sahig at hagdan. Kahit seryoso si Marvin ay hindi nun naniwala si Jerwin. Nananakot lang daw ito. Pero ako, medyo kinalabutan na sa mga sinasabi niya. Kung totoo yun, ay may nilalang na palang nakasunod sa amin nang hindi namin alam at nakikita. Mahigit 1 oras pa nang matagpuan namin yung resort. Pagana nga yung katawan ko sa mahabang biyahe, kaya pagdating ay nahiga muna ako sa malaking cottage na naroon. Ang ganda nga ng resort na nabook namin. Tahimik at solo namin ang buong lugar.
May baon kaming mga pagkain noon na pinasok namin sa ref. Nagpahinga muna kami bago nagpa siyang magluto. Kumpleto rin ang mga gamit sa kusina kaya wala talaga naging problema. Mga alas 9 na kami nang dumating at pare-pareho kaming nakatulog dahil sa pagod. Naunang nagising noon si Mike. Agad siyang nag-ingay. Sino raw yung nagpatay ng ilaw? Nagising na rin kami noon. Mabilis kong hinanap yung switch ng ilaw at binuksan. Wala na doon si Jerwin at 4 na lang kaming naroon sa kwarto. Akala namin ay nagluluto na ito, pero wala siya sa kusina at lalong wala rin sa sala. Hinanap namin kung nasa CR ba o baka lumabas at naligo sa pool, pero wala talaga siya sa buong area ng resort. Medyo kinabahan na kami noon. Hindi rin naman kasi yun pupunta sa kung saan na walang kasama. Hindi niya kabisado yung lugar. Andoon din nakapark noon yung sasakyan. Alalang-alala kami noon sa kanya. Sabay kami naglingunan nang magsalita si Marvin ng, "Ayun." May tinuturo siya at sinundan namin yun ng tingin. Sabay tanong namin sa kanya kung nasaan dahil wala naman kami nakitang Jerwin dun sa tinuro niya. Sabi niya, nakita raw niya itong naglalakad papunta doon sa dagat, pero bigla daw itong nawala. Kaya naman pinuntahan namin yung sinasabi niya. Wala namang tao doon. Hindi raw siya nagkamali sa nakita. Ganun na ganun yung suot na damit ni Jerwin. Sinimulan na namin siyang tawagin. Bigla nung may lumagabog sa taas kung saan ang ginagamit naming kwarto. Aakyat na sana kami nang pigilan kami ni Marvin. Tulala itong nakatingin sa taas pero hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pare-pareho na kami nung naiinis sa kinikilos niya. Huwag na raw kaming umakyat doon at wala doon si Jerwin. Ayan ka na naman kako sa pananakot mo. Hindi na nga ako nakatiis nun. Pero seryoso siyang sumagot na hindi raw siya nananakot. Totoo ang sinasabi niya. Mukhang nasundan daw kami nang nakita niya doon sa abandonadong bahay. Sumingit na noon si Gian. Hayaan na raw yang nagpapakita sa kanya. Ang importante ay makita namin si Jerwin kung saan man siya nagsususuot. Mag-aalas 11 na noon ay wala pa siya. Napagod na nga kami kakahanap at gutom na rin. Nagluto na lang kami noon ni Mike. Si Marvin ay naghahanap pa rin doon kung saan niya kuno nakita si Jerwin. Maya-maya, narinig namin siyang nagsisisigaw. Dali-dali kaming lumapit sa kinaroroonan niya. Yung sigaw na noon ay may kasama ng pagpanik at pag-iyak, kaya kinabahan ako. Ang lakas ng tambol ng puso ko noon habang papalapit sa kanya. Nakita namin siya noon na nakaluhod katabi ang nakahigang katawan ni Jerwin. Inilawan ni Mike gamit ang flashlight ang dalawa habang napapatakip ang bibig noon. Nag-iyakan na kaming 4 nang makita ang walang buhay na katawan ni Jerwin. Nakita pa daw siya ni Marvin kani-kanina lang. Tapos namatay na agad siya. Ang pinagtaka namin noon ay kung ano ang dahilan. Papaano siya namatay? Hindi naman siya naligo sa dagat. Hindi siya basa, walang galos o sugat sa katawan. Malaking palaisipan yon sa amin. Nang pahikbi pa nagsalita noon si Marvin. Baka hindi na raw si Jerwin yung nakita niya kanina, kundi kaluluwa na lang nito. Mukhang ilang oras na raw patay si Jerwin, ayon na rin sa pangingitim ng labi at balat nito. Naging tragic tuloy ang masaya sanang bonding ng magbabarkada. Bakasyon na nauwi sa trahedya. Dumating ang mga pulis. Walang foul play, walang struggle, at lalong hindi raw siya nalunod. Parang namatay daw siya sa sobrang takot o kaya extreme shock na naging sanhi ng atake sa puso. Wala kaming kibuan noon ng pauwi. Hindi namin alam kung anong paliwanag ang gagawin namin sa mga magulang ni Jerwin. Biglang nagsalita noon si Marvin. Baka nakita daw ng tropa namin yung nilalang na sumusunod sa amin. Kung sobrang takot nga ang ikinamatay nito. Sigurado daw siyang yun din ang nakita niya.
Tinanong namin kung ano ba yung nakita niya doon sa abandonadong bahay. Akala daw niya nung una ay multo. Pero nang makita daw niya ulit yon sa resort, napansin niyang namumula ang mga mata nun at medyo mahaba ang nguso. Yung imaginein mong shokoy daw yung itsura pero hindi shokoy. Parang maligno. Maaaring pati daw kami ay sundan din nun. Kaya nang maarating kami, imbis na tumuloy sa bahay ni na Jerwin, sa isang albularyo kami nagpunta na nakilala ni Marvin sa online. Ayon sa albularyo, wala naman daw kaming naisamang kung ano. Maliban daw sa isang lalaking malungkot na nakatingin sa amin. Kinilabutan na naman ako nun. Pero sigurado kami na ang tinutukoy nito ay yung kamamatay lang naming barkada na si Jerwin. Rest in peace ulit sa'yo, par. Kung nasaan ka man, ay sana tahimik ang iyong kaluluwa. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa niyo to dahil ipaparinig ko rin sa iba kong mga barkada. Hello sa inyo, sir, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Georgina, taga Laguna. Itong kwento ay karanasan naming magkakaibigan nang minsang mag-camping kami sa isang campsite malapit lang dito sa amin. Ang iba siguro sa inyo ay alam na kung anong campsite to. Di ko na lang babanggitin dahil baka matakot lang ang nagbabalak pumunta dito. Nagkataon lang naman siguro itong nangyari sa amin. Sabihin na nating safe ang lugar. Kanya-kanya kaming dalang tent nun. Grupo po pala kami ng mga riders. Kasama namin noon ang mga partners namin na ka-riders din namin. Doon kami naglatag malapit sa lake dahil maganda ang view doon. Medyo madilim na rin nung makarating kami. Nagsipaglatag ng tent at nagsipagluto na rin ng mga dalang pagkain. Pagkatapos kumain ay nag-inuman at nagsindi ng bonfire. Naging topic ng kwentuhan namin noon ang tungkol sa katatakutan. Kanya-kanya kaming share noon ng mga karanasan namin. Siguro nasa 8 kami. 5 mga lalaki at 3 babae. Ang saya pa ng inuman at kwentuhan namin noon nang magpaalam ang isa naming kasamang lalaki na iihi muna. Medyo malayo din yung public CR kaya kung saan na lang siya umihi noon. Sinabihan pa namin siya na magtabi-tabi. Pabiro din niyang sinabi noon na tabi-tabi po at nang matapos ay bumalik siya sa pwesto. Maghahating gabi na nang matapos kaming mag-inuman at kwentuhan. Pumasok na sa kanya-kanyang tents. Mga bandang 1:00 siguro yon. Narinig na lang namin yung pagsigaw ni Jake, yung kasama naming umihi dun sa malaking puno. Maya-maya, nag-iiyak na siyang humihingi ng tulong. Labasan kami ng tent noon at pinuntahan siya. Naabutan namin siyang umiiyak habang hawak ang isang paa. Gulat na gulat kami sa nakita, Sir Bob. Ang laki ng isang paa ni Jake na parang lumobo ng sobra. Pulang-pula na nangingintab yung kaliwang paa niya, as in namamaga. Hindi raw niya yun maramdaman. Kahit na tinusok, kinurot at hinila namin yung mga daliri niya sa paa ay hindi siya dumadaing ng sakit. Wala daw talaga siyang maramdaman ni katiting na sakit doon sa kaliwang paa na lumobo. Pero lalo pang lumaki yung paa niya at hindi niya ito maihakbang dahil parang lumambot ito bigla. Naguguluhan na kami noon at di rin alam ang gagawin. Inalalayan siyang maglakad doon ng mga lalaki para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Kami naman yung nagligpit ng mga gamit at sumunod sa kanila. Diniretso daw agad siya noon sa emergency room dahil sa halos kasing laki na ng kaliwang hita ko ang isang hita niya noon. Chubby ako, kaya isipin niyo na lang kung gaano ang kinalaki ng paa niya. Sinabi sa amin ng doktor na kailangang operahan ang mga paa niya, or worst, kailangang putulin. Dahan-dahang umaakyat daw ang pamamaga noon at baka yung kabilang paa niya ay madamay. Pero ayaw nun pumayag ni Jake. Iyak siya ng iyak. Baka may ibang paraan pa raw. Pinainom na lang muna siya ng antibiotics
at pampahupa ng pamamaga para naman kahit papaano ay gumaan-gaan yung pakiramdam niya. Na-confine si Jake noon at nagdatingan ang mga magulang at kapatid niya. Iyak nga sila ng iyak nang makita ang kalagayan niya. Nakatulog doon si Jake at umuwi muna kami. Kinabukasan, maaga namin siyang dinalaw. Nakasalubong namin yung kapatid niya. Magayong mga mata at nag-iiyakan daw sila dahil hindi lumiliit ang paa ng kuya niya. Lalo pa nga raw lumaki. At kahit nga yung kabilang paa, unti-unti na ring lumalaki. Naging negative sa lahat ng posibleng sakit o dahilan ang findings ng doktor. Kaya lalong nagpabahala sa amin yon. Hindi namin alam ang sanhi ng sobrang pamamaga ng paa niya. Habang nasa labas kami ng ward noon ni Jake, ay napagkwentuhan namin ang nangyari sa camping site. Nang hinayang kami na hindi man lang kami nakaabot ng kinabukasan doon. Napag-usapan din namin yung pag-ihi ni Jake kung saan-saan at natawa pa kami noon. Pero bigla din kaming napaseryoso. Nagsalita yung isang babaeng kasama namin na si Zaira. Paano daw kung may nasagi o nagalaw si Jake na hindi namin nakita? Baka daw naparusahan siya ng elemento o laman lupa na nandoon sa pinuntahan namin. Napaisip din kami na baka yun nga yung nangyari dahil biglaan yung paglaki ng paa niya. Wala naman kasi siyang sakit o ano. Nabanggit namin yon sa mga magulang niya. Kinahapunan noon ay may kasama ang nanay niya na isang matandang babae. Manggagamot daw yon. Hindi namin inaasahan na alam agad ng albularyo yung nangyari kay Jake. Meron daw siyang nasira o nasaging bahay ng duwending itim. Kailangan daw mailabas ng ospital si Jake para magamot. Lumiit na ang mga paa niya noon. Ilang araw pagkatapos siyang gamutin ng magaling na albularyo. Pinapahira niya palagi ng langis at mga halamang gamot yung mga paa niya para tuloy-tuloy daw ang paggaling. May dasal daw kasi yung langis na yon at may halo ding holy water. Kwento nun ni Jake nung nagpapagaling siya. Ilang beses daw siyang nagigising ng madaling araw dahil parang may nadidinig daw siyang maliliit na boses. Minsan daw, nagigising siya na parang may nagtatakbuhan sa kwarto niya at may tumatalon sa kutsyon. Hindi namin alam noon na may nasira palang punso si Jake nung naghahanap sila ng kahoy para sa bonfire. Buti na lang at napag-usapan namin yung tungkol sa pag-ihi niya na wala naman palang kinalaman. Nagkaroon lang kami ng ideya na baka naparusahan siya ng isang elemento. Simula nun, tuwing magka-camping kami, ingat na si Jake. Takot na siyang muling maparusahan at kahit kami nga, doble ingat na rin. Ginawa na lang naming katatawanan yung nangyari sa paa niya pero nagsilbi yung leksyon sa amin na palaging respetuhin ang anumang nakapaligid sa atin, lalo na kapag nasa kalikasan ka. Ito lang sir ang kwentong barkada trip namin. Paminsan-minsan ay nag-rides at camping pa rin kami pero maingat na kami sa mga pinupuntahan at mga ginagawa. Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Ana. Isa kayo sa madalas kong painggan sa YouTube. Silent listener ninyo kumbaga. Dahil din sa mga nagsisend sa inyo ng kwento ay na-motivate akong magsulat ng karanasan ko at ng mga kaibigan ko nang minsang mag-excursion kami sa isang rest house. Nasa 40s na pala ang edad ko at nangyari ito maraming taon na ang nakakaraan. Pagmamay-ari yon ng pamilya ng tiyahin ng barkada namin. Nasa ibang bansa raw ang mga ayon at ang naiwan sa rest house ay yung isang caretaker. Pagdating namin doon, agad kami sinamahan ng caretaker nila sa kanya-kanya naming kwarto. 12 kaming magkakasama noon sakay ng van ng kaibigan naming si Mon na pamangkin naman ng may-ari ng rest house. Ako, yung boyfriend ko that time na si Rick at kapatid kong si Bob ang nakasama sa kanila noon. Meron kaming kaibigan na tawagin na lang nating Julie. Sa barkada trip na to, siya talaga ang nakaranas ng matinding kababalaghan.
Bago kami pumasok sa rest house, sinabihan na kami ng caretaker na huwag pumunta doon sa abandonadong bahay na katabi nito. Nang tingnan nga namin, meron doon sa kabilang pader na malaking bahay, pero giba na yon. Kinagabihan ay nagparty kami sa pool area. Medyo nalasing na kami noon nang magkayaang gumala-gala muna sa buong rest house. Itong si Julie, bigla naman niya kaming pinaghihila palabas ng gate ng rest house. Pumunta daw kami doon sa bahay na giba. Ayaw naming sumama noon dahil nga nagbilin yung caretaker. Pero pinilit niya kami noon, kaya sumama na lang din kami hanggang sa labas ng bahay. Sabi ko noon ay dun lang kami dahil medyo kinikilabutan din ako sa itsura ng bahay na yon. Ito namang si Julie, sobrang lasing na pala. Bigla na lang siyang pumasok sa gibang bahay na yon nang di namin namalayan. Saka na lang din namin siya napansin nung nasa loob na at tinatawag na kami. Agad siyang hinila ni Namon at Bob palabas, pero nagpupumilit talaga siyang maglibot-libot pa doon. May binuksan pa siya na isang kwarto at pumasok siya. Nagulat pa kami nang sundan siya. Nakahiga na siya sa isang kamang naroon kahit sobrang maalikabok. Mabilis namin siyang pinabangon at inalalayan pa uwi ng rest house. As in bulagta na talaga siya sa kalasingan. Inabot na kami ng hating gabi bago magsipagtulog. Pero hindi pa yata lumalalim ang tulog ko noon nang ginising kami ng kasama ni Julie sa kwarto. Nanginginig na daw siya at tumitirik ang mga mata niya sa taas ng lagnat. Takbuhan kaming lahat noon sa kwarto nila. Ganoon na lang ang sigawan namin noon nang makita siya na may hawak ng kutsilyo. Nanlilisik ang mga mata niya na nakatingin sa amin at panay-wagayway niya ng kutsilyo sa harapan namin. Kinausap namin siya noon ng mahinahon kung anong problema niya, pero hindi siya sumasagot. Nagkagulo na nga kami. Inikutan na siya ng mga lalaki at balak agawin yung kutsilyo sa kanya. Nang biglang paluin ng kaibigan naming si Roy yung kamay ni Julie na may hawak na kutsilyo. Tumilapon yon. Agad niyang pinulot ni Rick at nilabas ng kwarto. Pagpasok niya ay sinara niya ang kwarto kung saan andun kaming lahat sa loob. Pinagtulungan naming pigilan si Julie noon sa pagwawala. Para bang hindi niya kami kilala at panay ang salita niya noon nang hindi namin maintindihan. Isa pang ikinagulat namin ay isa-isa niyang isinuwalat ang mga dark secrets naming magbabarkada. Kaya itinali namin siya noon sa kama at binusalan ng bibig. Panay pagpupumiglas pa rin niya. Ang sabi pa nga noon ni Rick ay ang lakas niya. Napilitan si Mo na tawagin ang katiwala. Nasindak ito nang makita si Julie sa ganoong sitwasyon. Tinanong niya kung anong nangyari. Hindi namin alam noon. Tinanong niya kung nagpunta ba kami doon sa gibang bahay. Hindi agad kami nakasagot noon dahil nakita namin yung parang inis sa mukha ng katiwala. Tumango ako noon pero hindi kumibo. Maya-maya, nagtaka kami na may dumating na pari. May kasama pa itong isang sakristan. Sinabihan niya kami na doon muna sa kabilang kwarto. Mula doon ay dinig na dinig namin yung malalakas na dasal ng pari at ng kasama nitong sakristan. Paulit-ulit yon. Nadidinig din namin yung mga nagbabagsakang gamit at yung malakas sa paghiyaw ni Julie na para bang umiba ang boses. Hindi namin alam kung anong eksaktong nangyayari kay Julie, pero may ideya kami na baka may sumanib dito dahil sa ikinikilos. Inabot ng ilang oras yung sa tingin namin ay exorcism nun. Napagalitan pa kami pagkatapos. Sobrang haunted pala ng bahay na yon at maraming ang nagpunta doon na sinapian. Ang kwento ng katiwala ay binasakar daw ang mag-anak doon at yung naiwang anak ng mag-asawa ay nagbigti raw. Nagsumbong ang katiwala noon sa may-ari ng rest house at nagsumbong din ang tiyahin ni Mon sa parents niya. Hindi raw kasi kami nakinig sa babala ng caretaker, kaya pinauwi na agad kami noon. Si Julie hindi na sumasama sa amin. Actually, hindi na talaga siya gumagala simula nang mangyari sa kanya yung pagsanib. Nagkasakit kasi siya pagkalipas ng ilang araw noon at tumagal sa ospital, kaya naman ingat na siya ngayon.
Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Ako si Roxanne, taga Mandaluyong. Bago mag-sem break ay napag-usapan na naming magkakaibigan noon na magbakasyon ng Baguio. Medyo matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakaagala at nakakapunta doon. 4 kaming magkakaibigan. Ako, si May, Rachel at Elma. Nangyari pala to taong 2007. May bahay doon ang tita ng kaibigan naming si Elma at doon kami tutuloy dahil wala namang naninirahan doon. Madaling araw kami nagbiyahe noon para makapag-ikot-ikot pa sa bayan. Gabi na nga kaming dumating sa bahay ng tita ni May. Kumain lang kami at nagkwentuhan. Sabay nanood ng horror at uminom ng konting ladies drink. Nang maburyo sa pinapanood namin ay inihain ni Rachel yung dala niyang Ouija board. Ito kasi yung uso noon. Ang totoo, matagal na namin gustong subukan mag-Spirit of the Glass. Pare-pareho kasi kaming mahilig sa katatakutan at kababalaghan. Naglaro kami noon hindi dahil naniniwala kami na may sasagot talagang kaluluwa. Kumbaga that time, it's just for fun. Pero ang sabi namin noon, kung may kaluluwa nga talaga, di good. Mapapatunayan namin na totoo nga ang Spirit of the Glass na since bata pa kami ay gusto na naming laruin pero pinagbabawalan lang kami noon ng mga magulang namin. Excited ako na may konting kabang nararamdaman kahit papaano. Iniisip ko pa rin kasi yung possibility na may magpaparamdam nga sa aming multo. Pero nakailang ulit na kami noon ay walang nagparamdam. Ni ihip ng hangin o patay ng kandila ay wala. Mga 10 PM na noon nang magpasya na lang kaming matulog. Balak pa namin gumala kinabukasan sa Burnham Park at hindi talaga namin palalagpasin yung teacher's camp at Laperal White House. Pero may kakaibang nangyari nung gabing yon, sir. Obvious naman na malamig sa kinaroroonan namin, pero pakiramdam ko noon ay maalinsangan. Nasa iisang kwarto lang kami. Naglatag kami ng kutsyon sa sahig ni Rachel. Magkatabi naman sa higaan sina May at Elma. Bumangon ako noon at iinom sana ng tubig. Nang may mapansin ako sa tabi ng higaan ni May. Parang may naatunghay na tao sa higaan. Medyo madilim sa kwarto noon, pero naaaninag ko ang figura. Tumatagos naman kasi sa bintana yung liwanag ng ilaw sa labas ng bahay. Hindi namin yon pinatay para may konting liwanag sa kwarto. Nagulat ako noon, Sir Bob, nang bigla yung gumalaw. Tinawag ko si Elma dahil akala ko ay siya yon, pero hindi nagsalita. Parang ang nalakad lang yon papunta sa dingding at nung pagpailaw ko ay nawala yon. Napatingin ako kay May na nakahiga. Bigla kasi siyang dumaing at napaungol na parang nasasaktan. Mabilis akong lumapit sa kanya noon at ginising ko siya, pero hindi siya magising-gising. At ungol lang siya ng ungol. Ginising ko na rin si Elma na katabi niya. Pero takang-taka ako dahil humihinga lang ito ng malalim pero hindi dumidilat. Tinawag ko na si Rachel. Nakailang tawag na ako pero hindi siya sumasagot. Sa isip ko noon, baka ako lang ang gising at nagising sa amin. Parang pare-pareho silang tatlo na binabangungot noon. Ang lakas na ng kaba ko. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang una kong gigisingin. Napalingon ako sa bintana noon dahil parang may sumitsit. Ganoon na lang ang pangingilabot ko nang may makitang tao sa labas ng bintana. Nakatayo yun at nakaharap sa akin. Hindi ko maaninag ang itsura pero sigurado akong babae yon dahil sa mahaba nitong buhok. Muli ko silang ginising noon dahil papalapit na ng papalapit sa may bintana yung babae mula sa labas. Nakita ko rin yung mahaba niyang kuko na humawak sa bintana. Para siyang papel na humimpis at pumasok sa loob. Napaatras ako sa sobrang takot. Nagiiyak na ako dahil walang nagigising sa kanila. Paulit-ulit ko silang tinatawag noon dahil nakatayo na sa harapan ko yung babaeng putlang-putla. Namumula din yung mga mata at matatalim ang mga ngipin. Tandang-tanda ko ang nakita kong yun dahil hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin siya.
Wala na akong maatrasan noon. Na-corner na niya ako. Napapikit na lang ako noon nang makita akong dadakmain niya ako. Narinig ko ang boses noon ni Rachel. Tinatawag nila ako at naramdaman ko rin na may yumuyugyug sa akin. Pagdilat ko, andoon silang tatlo na naatunghay sa akin. Tinanong ko sila kung anong nangyari. Nagkatinginan sila. Sumagot si May na binabangungot daw ako. Kanina pa raw nila ako ginigising. Naramdaman ko na lang noon na ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kinuwento ko sa kanila yung napanaginipan ko. Sa panaginip ko, sila ang binabangungot. Pero ang totoo, ako pala. Ang naapagtataka pa noon ay tandang-tanda ko yung napanaginipan ko. Biglang nagsalita si May. Dapat daw kasi hindi ko agad hinipan yung kandila habang hindi pa kami tapos gamitin yung Ouija board. Baka isa daw yon sa dahilan kung bakit ako binangungot. Nagtawag pa daw kasi ako ng kung ano-anong pangalan. Ayun tuloy, baka may kaluluwa daw akong nagambala. Sinabi na lang noon ni Rachel na magdasal na lang kami at wag nang uulitin yung Spirit of the Glass. After noon, natulog na ulit kami. Kinabukasan, inikot namin halos lahat ng mga magagandang tanawin sa Baguio. Hindi na kami tumuloy pa sa Laperal White House dahil matindi ang history doon. Pero sa teacher's camp, nakapag-picture pa kami. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo. Maraming salamat sa oras at God bless sa inyo.